Ating pong sisimulan ngayong pong linggong ito, ang ating pong topic o ang ating tema na Transformer. Ayan. Age of Existence. Ang ating pong topic ngayon ay may pamagat na Don't conform, be transformed. Alam niyo sa panahon ho natin ngayon, para ho bang yun hong mga transformer. Dalawa ho yan yung binago ng Diyos at nagbabago pa, at yung ginagamit ng Diyos sa pagbabago ng tao ay para bang hindi na ho nag-i-exist. Pero hindi ho tayo naniniwala ron. Sapagkat maraming Kristiyano na hanggang ngayon ay nag-i-exist, alive, patuloy na nagpapagamit sa atin hong Panginoon Kristo. Kaya nga ang tema ho natin ngayon ay Transformer, Age of Existence. Tayo ay inaasahan ng Diyos na buhay, alive, at nagpapagamit sa Kanya dito sa mundong ito. Nagbabago ka patuloy at ginagamit ka ng Diyos sa pagbabago. Buksan ho natin ang ating banal na kasulatan sa Romans 12:1 and 2. Sabi ho dyan, Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God will is, His good, pleasing, and perfect will. Alam niyo, dito po may sinabi do sa huling mga kataga ng verses 1 and 2. Sabi diyan, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Yan ho mga previous verse, o yung previous verse, na verse 1, at huling mga kataga, o mga unang kataga ng verse 2, alam niyo bang dito po ay parang ipinakikita sa atin na ang resulta dapat ng pagbabago ng ating mga buhay at patuloy ka nagbabago, ay yung bang you are able to test and approve, o ibig sabihin to discern yung will ng God sa atin hong mga buhay. Alam niyo bang napakahalaga na nade-discern natin ang will ng Lord? Kasi tandaan natin, kung ikaw patuloy kang nagbabago, kung ikaw ay patuloy na nagsasubmit kay Lord, patuloy kang nagpapabago sa ating Panginoon, tandaan mo, kapatid, ikaw ay isang Kristiyano na may kakayanan kang i-test, i-approve, o i-discern kung ano ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Ang kalooban ng Diyos ay napaka-importante. Alam niyo kung bakit? Kasi tandaan niyo, we cannot reach yung God-given destiny sa buhay natin if we don't do what God's will. Hindi ho natin maaabot yan Yung God-given destiny, yung purpose ng Lord doon sa ating buhay. Bakit? Kasi hindi tayo patuloy na nagbabago. Kaya hindi ho natin maabot yung God-given destiny, yung purpose ng Lord doon sa ating buhay, sa pamamagitan ng pagkakaalam kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ako po'y naniniwala bilang mga mananampalataya. At alam niyo, kung ikaw ay magbibigay ng buhay kay Jesus, kung ibibigay mo ang buhay mo kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, isusuko mo itong buhay na ito, I do believe, isa sa gagawin ng Diyos sa iyo, kung ikaw ay patuloy na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos, ay yun hubang i-reveal sa atin kung ano yung kanyang kalooban. Alam niyo, kung tutuusin naman, ay minsan hindi naman talaga lihim sa atin kung ano yung kalooban ng Diyos Minsan ang problema lamang ay yun hubang hindi talaga tayo makasunod kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Bakit? Kasi hindi tayo patuloy na nagpapasakop. Hindi patuloy na nagbabago ang buhay natin, tumitigil ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Halimbawa, alam naman ho natin na yung mga bisyo, yung sugal, yung drugs, alam naman natin walang kalalabasang mabuti yan doon sa buhay natin. Pero ang tanong, bakit nandun ka pa rin, di ba? Pero bakit nandun ka pa rin? Alam mo na pagka pumasok ka sa mga bagay na ito, ay magkakaroon ka lang ng problema. Pero bakit patuloy ka pa na
pumapasok at patuloy mo pang ine-entertain ang mga bagay na ito sa buhay mo. Tandaan ho natin, yung sugal, ang kalaban mo dyan ay si Satan. Wala hong nanalo sa sugal eh. Bakit? Kalaban mo si Satan eh. Doon nga sa Singapore, Alam niyo, napag-alaman ko na yung palang mga kasino doon, napakamahal pala ng bayad sa kasino pagka ikaw ay citizen, tiga Singapore ka. Pero kung ikaw ay dalaw lang doon, kung ikaw ay turista, alam niyo bang napakamura pala ng bayad pagka ikaw ay nagkasino. Pero doon sa mga nakatira doon sa mga citizen doon, para makapag-kasino ka, dapat talagang mayaman ka. Kasi talagang ginawa nila yun upang protektahan ang kanilang mga tao, ang kanilang mga mamamayan. At ito pa, pagka ikaw ay can afford ka naman na pumunta ng kasino, at alam niyo, pinagbawalan ka ng pamilya mo pumunta sa kasino, may nag-report na huwag niyong papupuntahin sa kasino, ang miyembro ng pamilya namin ito, ibaban ka doon. Hindi ka pwedeng papasukin. Kasi nga, protektahan nila yung kanilang mga citizen. Kasi alam nila ang nagagawang damage ng sugal sa buhay ng kanilang mga mamamayan. Alam niyo, bilang mga Kristiyano, kung itong mga taong ito na hindi talagang nagpapasakop kay Lord, nadediscern kung ano yung tama, medyo kulang nga lang. Pero dapat tayo bilang mga Kristiyano, nadediscern natin kung ano yung tama at hindi dapat sa atin at hindi kalooban ng Diyos sa buhay ho natin. Minsan nga, hindi na nga lihim sa atin ito. Pero napakaraming patuloy pa rin pumupunta doon. Maling relasyon. Alam mo na may consequences ang mga maling relasyon. May asawa ka, may number 2 ka pa, pagod ka. Bakit? 2 Valentines mo, 2 Pasko mo. Diyak pagod ka. Pero bakit napakaraming patuloy pa rin pumupunta? Mga kabataan, ang daming lulong sa dotarero. Alam mo, pag nalulong ka dyan, alam mo, pwedeng tumigil ka sa pag-aaral, pwede kang bumagsak, pero bakit tumutuloy ka pa rin? Alam niyo yung amusement o amuse. Ang ibig sabihin yan, stop thinking. Ibig sabihin, tumitigil kang mag-isip pagka nariyan ka. Kaya kung patuloy kang nandoon, o addict ka na sa mga bagay na yan, hindi mo na iisipin ang future mo. Hindi mo na iisipin ang pag-aaral mo. Tandaan mo, wala akong nakita na nagpatotoo ng ganito. Buhat po ng ako'y malulong sa Dota, gumanda po buhay ko. Buhat po nang nalulong ako sa Dota, tumaas po ang mga grades ko. Ngayon po, malapit na ako matapos. Walang ganun. Tandaan natin yung mga Dota boys, nagde-develop yan ng ibang mundo. Yung iba nag-aaral, pero ikaw, wala. Nandun ka lang. Yung iba gustong makatapos, yung iba gustong tumaas ang level ng kanilang buhay, pero ikaw ang pangarap mo, tumaas ang level, maka-level number 2, 3 ka, 4. Nagkakaroon ka ng sariling mundo. Bakit? Kasi nga, lulong ka na roon. Mga kapatid, yung mga bagay na yan, mga kabataan, hindi na lihim sa atin yan. Pero bakit naroon pa rin tayo? Boyfriend, girlfriend, hindi na lihim. Na ang kalooban ng Diyos sa'yo, hindi yung lagi kayo mapag-isa. 2 pala, kaya laging mapagdalawa. Hindi kalooban ng Diyos na lagi kayo nandun sa isang lugar, na laging kayo na lang 2, kasi para kayong bakal at magnet. Na pagka nagdikit, hindi na mapuknat. Miski natakutin mo man na, hoy, pupunta kayo sa impyerno. No. Kaya hindi kalooban ng Diyos na kayo laging nandoon sa isang lugar na walang nakakakita sa inyo. Pagpili ng mga kakasama, kaibigan, barkada. Alam niyo bang dapat balanse tayo? Dapat balance ang buhay natin, hindi ho imbalance. Yun yung chemistry ng katawan natin, dapat ho dyan balanse, hindi ho imbalance. Kaya ka nagkakasakit because mayroong imbalance ang chemistry ng iyong katawan. Alam niyo ho bang sa buhay Kristiyano din dapat ganon? Kung pipili tayo ng makakasama, dapat balanse. Hindi imbalance. Pero pipili ka ng makakasama, ang makakasama mo, ayaw ng tagumpay sa buhay. Ayaw umasenso sa buhay. Pero ikaw gusto mo umasenso, gusto mo ng tagumpay. Wala, imbalance yun. Pipili ka ng makakasama. Ang gusto, puro gimmick, puro mga masasama, puro gusto makamunduhan o makamundo. Ikaw gusto mo yung maka-Diyos, yung tama. Imbalance. Kaya dapat, kung pipili ka ng makakasama, titingnan mo na balanse kayo.
na ang gusto nyo pareho yung tama, ang gusto nyo pareho yung kalooban ng ating Diyos. Lalong-lalo na sa pagpili sa makakasama ho sa buhay, dapat balanse. Dapat yung tunay na nagmamahal din sa Diyos. Yung matino para kay Jesus. At siyempre, kung hindi nagmamahal kay Jesus yan, hindi nakasuko ang buhay kay Jesus, imbalance yan. Hindi kayo balanse. At yak, magkakasakit ang spiritual life mo. Kasi imbalance na. Maraming Kristiyano alam na ang unforgiveness, talo ka riyan. Anxiety, worry, talo ka riyan. Na pagka meron kang unforgiveness, hindi ka makatulog, nagkakasakit ka, hindi makita ng doktor kung anong sakit mo, hindi ka makakain. Alam na natin yan eh. Pero bakit patuloy na nandun pa rin ang marami hong kumikilala sa Panginoon? Bakit po? Kasi hindi talaga nila ma-discern kung ano yung kalooban ng Diyos, tunay na kalooban ng Diyos. At kung nade-discern man nila, kulang sa kapangyarihan na gawin ang mga bagay na yon. Bakit to? Hindi kasi tayo natatransform. Tumitigil ang ating pagbabago bilang isang mananampalataya. Imbis na mag-transform, we are conformed sa pattern of this world. Alam nyo, pag sinabi pong be transformed, ang ibig sabihin niya ay devote your life as a Christian, being changed. Ibig sabihin, yung ikaw ay nababago. Patuloy na nababago. Mga kapatid, don't settle at the level of transformation you have. Huwag kang magsesettle doon sa level ng transformation na nandun ka sa buhay mo ngayon. Dapat hindi tumitigil ang pagbabagong nangyayari doon po sa buhay mo. Alam niyo ba kung bakit hindi natutupad ang mga plano, yung destiny ng Diyos sa buhay natin? Is patigil-tigil tayo doon sa pagbabagong nangyayari sa buhay natin. Yung pagbabago ng Panginoon. Ibig sabihin ng be transformed, ibig sabihin present tense yan. Ongoing, continual growth na dapat nandun sa buhay natin. Ngayon yung sinabi ho dito na conform. Sabi ho ng Bible, do not conform to the pattern of this world or system of this world. Huwag ka ho daw magkukonforme do sa pattern of this world. Yung sa sistema ng mundong ito. Ngayon, pag sinabi hong conform, ang ibig sabihin ho niya ay to imitate, to follow, to obey, to adapt. Yun ho ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, huwag mong i-adapt, huwag mong i-imitate, huwag mong ipa-follow yung pattern of this world o yung sistema ng mundong ito na umaayon doon sa gusto ni Satanas. Alam niyo ho bang may maling pattern o sistema ang mundong ito na hindi ho natin dapat sinusunod? Dapat ang isang Kristiyano ay mapanuri kung ang sinusunod ko ba ay pattern ng God o pattern ng mundo. Napakarami hong maling pattern ang mundo na ini-introduce sa atin na dapat mapanuri tayo. Kung ito bang nakikita kong ito, kung itong nakikita ko bang buhay na ito, kung itong nakikita kong pangyayaring ito ba'y pattern ng mundo o pattern ng Diyos na dapat kong sundin? Sa pag-aasawa, tingnan natin ang pattern ng mundong ito talagang medyo saliwa di ba? Sa pag-asawa, okay lang na mag-live-in. Total, napakaraming artista ang nagli-live-in. Si ganto, wag. Nagli-live-in. Bakit yung mga artista nagli-live-in? Okay naman. Kung may pwede naman. Yun ho yung parang tinitingnan na pattern. Pero tandaan natin, yun ba yung pattern na sinasabi ng banal na kasulatan? Ng Diyos doon sa buhay natin? Kaya nga sabi, do not conform to the pattern of this world. Saka alam niyo, tandaan natin, ang gusto nila, yung tinatawag na trial and error. Trial and error daw. Pero sa isang banda, tingnan nyo merong mga sensitive na pandikit di ba? I-illustrate ko lang doon sa sensitive na pandikit. Merong mga sensitive na pandikit. Alam nyo, dahil sa ito'y sensitive, once na naidikit mo yan, at gusto mong alisin, hindi mo na maaalis basta-basta. Magkakaroon na ng damage. At gusto kong i-illustrate yung bagay na yan doon sa sinasabi ng mundong ito na pattern, live-in muna, trial and error muna. Alam niyo, once na pumasok ka dyan, hindi maaring hindi ka magkaroon ng damage ang buhay niyo pareho.
Kaya dapat anong ginagawa? Sumusunod doon sa pattern ng Diyos. Kung ano yung sinasabi ng Diyos doon sa ating mga buhay na dapat nating sundin. Girlfriend, boyfriend ka, ang pattern of this world ay premarital sex. Di pa kasal, ay sumusubok na doon sa premarital sex. Na minsan ang katwiran, marami namang gumagawa niyan eh. Yun nga yung wrong pattern ng mundo eh. Na hindi natin dapat sinusunod. Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Na iyon ay ginagawa lamang doon sa loob ng kasal. Pagka mayroong basbas ang Diyos. Ay titingnan natin, ito ba ay pattern ng mundo? Pattern na gusto ni Satan na sundin ko? O ito yung pattern ng Diyos, pattern ng salita ng Diyos? Estudyante ka. Ang dapat, nag-aaral kang mabuti. Ang dapat, nagsusumikap ka para pagka-araw ng test, ay wala ka doon sa cheating arrangement. Diba? Dapat nag-aaral mabuti para pagka may test, nandoon, sinusunod mo yung kalooban ng Diyos, yung pattern ng God sa buhay mo. Na ang sabi ng banal na kasulatan, pagka kailangan mo ng katalinuhan, nandyan siya, ipapaalala niya sa iyo yung napag-aralan. Paano kung ipapaalala ng Diyos yung mga napag-aralan mo, hindi ka nga nag-aaral? Yun ang pattern ng God eh. Magsumikap ka, mag-aral ka, at bahala ang Diyos doon sa kulang mo. Merong isang estudyante tinanong ng tatay. Sabi, anak, tila bumagsak ka daw doon sa isang test mo. May nagsabi sa akin, baksak ka daw. Daddy, kasi absent eh. Absent ka ba no? Hindi, daddy, absent yung katabi ko. Absent yung katabi ko, kaya bumagsak ako. Yun ang pattern of this world. Yun ang pattern doon sa eskwelahan ninyo. Tingnan nyo. Ano ba yung mga pattern na nandyan, maling pattern na nandun sa eskwelahan natin? Doon sa ating lugar. Doon sa maliit mong mundong kinalululanan. Tingnan mo kung ano yung mga maling pattern. At ang sabi ng banal na salita ng Diyos, don't conform to the pattern of this world. Tingnan natin yung John 17:15 and 16. Ano sabi diyan? I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Alam niyo, ang dalangin ng Panginoong Kristo sa atin, nandun tayo sa mundo, dito sa mundong ito. Alam niyo, ang gusto niya ay makip tayo from the evil one. Yung bang maprotektahan tayo doon sa impluwensya ng evil one, ni Satan, na ginagamit niya iyong mundo, yung sistema ng mundong ito na nakasunod doon sa kanyang sistema, gusto niya maprotektahan ka dyan. Dyan sa evil one na yan. At alam niyo, isang bagay pa gusto niya, sabi dito, they are not of the world, just I am not of the world. Alam niyo ang gusto ni Jesus? Habang nandito ka sa mundong ito, ikaw ay namumuhay bilang pilgrim. Ito yung tinatawag na pilgrim principle. Ako'y hindi tiga rito. Kaya dapat iba yung buhay ko, hindi ako tiga rito. Dapat hindi ako kumukonforme sa buhay ng mga tiga rito, yung maling buhay ng mga tiga rito. Kasi hindi ako tiga rito. Ngayon, bakit nga ba nangyayari sa buhay natin yung ganyan? Na may mga kumukonforme doon sa pattern and system of this world. Alam niyo ang dahilan? Kasi hindi nagpapatuloy yung transformation na nandun sa kanyang buhay. Tumitigil. Ngayon, paano magpapatuloy yung transformation na nangyayari sa buhay natin? Kasi nang sabihin ni Apostol Pablo to, na be transformed, ang ibig sabihin niyang be transformed ay nagpapatuloy na nagbabago. Na habang nandito ka sa daigdig na ito, nagpapatuloy kang nagbabago. Dapat, tinitingnan mo, halimbawa, ito bang pagiging mainitin ko ng ulo? Nagpapatuloy na nagbabago ko? Ano bang level na ng patient, ng self-control ang nandun sa buhay ko? Ako ba yung nagpapatuloy? O ako'y padausdos? Yung bang mga kahinaan ko, kasalanan kong ito, patuloy kong napagtatagumpayan o patuloy akong bumabalik doon sa mga kasalanan ito? Dalawang bagay ang gusto ko pong ibigay sa inyo. Papaano natin mapapanatili ang transformation sa buhay natin? Sabi ho dito sa verse 1, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice,
holy and pleasing to God, this is your true and proper worship. Alam niyo noon, part ng kanilang worship, they offer animal as a sacrifice. Nag-o-offering sila. Parte ng kanilang pagsamba. Nag-o-offer sila ng mga haing sakripisyo. Mga hayop. Siyempre, yung hayop na yung pinapatay. Pinapatay yon bilang offering. Paano magpapatuloy yung pagbabago mo? By offering. Pagka ikaw ay ino-offer mo ang sarili mo doon sa Diyos. Ngayon, noon, ang ino-offer ho nila ay mga patay na hayop. Pero alam niyo, sabi ng banal na kasulatan dito, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God, this is your true, proper worship. Ito na ho yung talagang tunay na pagsambi. Yung inio-offer mo ang sarili mo as a living sacrifice. Kung noon patay ang ino-offer na hayop, dito ang tinutukoy ni Apostol Pablo, napalitan na yan. Nang mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, tumigil na. Yun hong magpag-o-offer ng mga animals doon sa Diyos. Kasi once and for all, ginanap na ni Jesus yung pag-o-offer ng mga sakripisyo, ng mga hayop. Siya na yung naging sakripisyo at wala nang dapat isakripisyo. Kasi sinakripisyo na ni Jesus ang kanyang buhay. At alam niyo ba, ang nalalabing sakripisyo na gusto na lang ng Diyos sa buhay natin, ay isacrifice mo ang sarili mo. Hindi patay, buhay. Buhay na sakripisyo. Nang sabihin noon ni Apostol Pablo ito, ang tinutukoy niya dito ay living sacrifice na yung katawan mo, yung mga kamay mo, yung paa mo, dila mo, mata mo, ilong mo, pandinig mo, ang buo mong katawan ay magiging instrumento ng righteousness. Magiging instrumento ng Diyos. Ibig sabihin yung sacrifice is not only living, it is moving, kumikilos, and doing things for the Lord. Yun ang gusto niya na sakripisyo ngayon. Ikaw na buhay, yung buong katawan mo, pinagagamit mo kay Jesus, buong buo, kumikilos, isinasakripisyo mo yan at ginagawa ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Kaya nga pagka ikaw ay stagnant Christian, may problema ang offering mo kay Lord. May problema ang pagsasakripisyo mo kay Lord kasi stagnant ka. Ang gusto ng Lord, yung buhay natin, sinasakripisyo natin, kumikilos, patuloy na naglilingkod. Na yung katawan mo ay ready, willing na gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Na alam mo, ito yung kalooban ng Diyos. Alam mo, kalooban ng Diyos, nasa ministry ka. Alam mo, kalooban ng Diyos, umaattend ka ng cell group. Alam mo, kalooban ng Diyos, ikay umaattend ng Sunday service. Alam mo, ang kalooban ng Diyos ay may pinagagawa sa iyo ang Diyos. Kasi tayo mayroong mga silent na kurot sa dibdib natin na pinapaalam sa atin kung ano yung gusto ng Diyos na gawin mo. Tayo ho ba'y offering sa Kanya, living, moving, na pagka merong gusto ang Diyos, ginagawa natin. At higit sa lahat, ang gusto niya, active. Ang katawang espiritual mo. Aktibo yung katawang espiritual mo, lalong-lalo na itong dila mo. Yung taste buds mo. Aktibo ba yan? Nalalasahan mo ba kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo? Nalalasahan mo ba kung ano yung tama? Minsan ho kasi may problema na yung taste buds natin . Pag sinabi ko spiritual taste buds, nakakalasa ka kung ano yung ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ano yung pattern of this world at pattern ng salita ng Diyos at si Jesus, ng God. Minsan may problema talaga yung taste buds natin. Biruin mo, 1 taon ka nang hindi umaattend. Tapos sasabihin mo, pastor, di naman ako nakakalimot . 1 taon ka nang hindi ma-attend, tapos sasabihin mo, hindi ka nakakalimot sa Diyos. Talagang may problema na yung taste buds natin kung tutuusin. At ang gusto ng Diyos, maging alive yan, buhay. Kaya nga tayo, merong Sunday morning service. Meron tayong evening service. Dahil kukunti naman yung evening, doon tayo sa taas. Aircon ho yun. Para binibigyan tayo ng pagkakataon na pagka Sunday nandoon sa church because yan ang kalooban ng Diyos. Yan yung sinabi ng Panginoon, huwag niyong kaliligtaan ng mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Ibig sabihin,
Utos ng Diyos yun. Utos ng banal na kasulatan yun. Kaya dapat, pagka Sunday, sinisikap nating maka-attend. Kung di kayo nakaka-attend ng Sunday morning, uma-attend ka ng Sunday evening. Pero minsan, control mo naman ang sarili mo, pero ang problema, yung taste buds nga eh. Parang hindi mo na nalalasahan na yun ang tama, yun ang dapat mong gawin. May problema kasi yung panglasang spiritual natin minsan. Kailan lang may nagbigay ho sa amin ng ticket ni Divine. Alam mo yung ticket, 3,500. 3,500. Isa. Sa Resort World, manunood ng isang comedy program tayo kay John Santos. 3,500 isa. Ano kay Divine? Meron tayong commitment. Hindi pwede. Pero siyempre, nandun ang tukso sa isipan mo na makapagpapalit na lang kaya. Ganto na lang kaya. Minsan merong mga time na sinusubok ang taste buds mo. Sinusubok ang pananaw mo bilang isang Kristiyano. Sinusubok kung ano yung matimbang sa'yo. Siyempre, kung wala akong gagawin, okay lang. Kung wala akong commitment, okay lang. Pastor ako. Pero hindi ibig sabihin, pastor ako lang ang dapat maging ganun. Kasi may sariling kilos ang Diyos sa buhay natin. At may sariling kurot ang Diyos sa buhay natin. So, hindi kami tumuloy. Kasi nung time nun, talagang nandun yung tukso. Sinusubok ang taste buds mo spiritual. Alam niyo ho bang mga handog noon, binubusisi? Pagka nag-offer ka ng sakripisyo noon, binubusisi yan. Binubusisi. Pag naglagay ka ng sacrifice, pagka nag-offer ka ng sacrifice, yung mga saserdote, titingnan ang sakripisyo mo. Yan ba'y pilay? May sakit ba yan? At hindi sila papayag na magsakripisyo ka na may kapintasan yung sakripisyo mo. No. Susuriin nila yan. Bubusisiin nila yan. Mga Kristiyano, mga mananampalataya, yung bang ginagawa natin para sa Panginoon, katanggap-tanggap sa Diyos bilang offering? Yung pagbiministeryo mo ba'y katanggap-tanggap sa Diyos bilang offering? Ikay nasa music ministry. Yung pagtugtog mo ba, pagkalabit mo ng gitara, pagtipa ng organ, o pagdrums, o ano man ang ginagawa mo, may ministry ka, nagtuturo ka, yan ba'y katanggap-tanggap kay Lord? Pagka ba yan ay binusisi ng Panginoon, meron ba siyang makikita na something na hindi tama, something na mali? May kapintasan yung ginagawa mo sa akin because maaring merong sin, may problema. Kaya hindi nagiging katanggap-tanggap. Kaya nga alam niyo ho, kung gusto ho natin ang transformation sa buhay natin, dapat nagiging offering ka talaga. Isang offering na walang kapintasan, sinisikap na pagka nag-o-offer kay Lord, nagre-repent, nagpapalinis sa buhay, nagpapabago, at isang offering na aktibo, alive, nagpapatuloy, moving. Pangalawa, kung gusto natin na patuloy ang pagbabago sa buhay natin ay sa verse 2, ano sabi diyan? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Pangalawa ay by renewing ng ating mind. Alam niyo bang ang mundo, the world wants to control our mind. But God wants to transform us by renewing our mind. Alam niyo, ang mundo, si Satanas, ang gusto niyan, i-control ang isip natin, di ba? Pero itong Diyos na ito, gusto niya alisin ang mga bagay na nilalaman na ni Satan, nilalaman na ng mundong ito sa ating mga kaisipan by renewing our mind. At sa pamagitan niyan, patuloy na magbabago ka sa buhay na ito. Ang problema kasi sa isip natin, fallen yan eh. Makasalanan yan. At alam niyo ba na itong isip na ito'y nakakiling siya ang kanyang kaisipan sa mga gusto ng mundong ito at gusto ni Satan. Kung tutuusin, alam niyo, ang talagang nature na ito, hindi siya nakakiling sa gusto ng Diyos. Hindi siya nakakiling sa gusto ng banal na kasulatan, sa kalooban ng Diyos. Nakakiling talaga yan. Sa gusto ni Satan, gusto ng mundong ito. Kaya nga, ang gusto ng Diyos, i-renew ang ating mind. Dumating ang time na ang isip na ito ay hindi nakikiling sa gusto ni Satan, sa gusto ng mundo, kundi kikiling doon sa gusto ng Diyos at ayon sa salita ng Diyos.
Kaya nga ang sabi, renewing our mind. Alam niyo, yung renewing, ang ibig sabihin niyan renovation. Pag sinabing renovation, stripping of the old in order to put on the new. Yan ang gusto ng Panginoon. Alisin niya unti-unti yung old sa pamagitan ng paglalagay ng mga bago. Naalala ko yung isang lalaki, kumain siya sa isang restaurant. Pagkain niya, hindi niya nagustuhan. Hindi masarap ang pagkain. Yung lugar hindi maganda, yung serbisyo hindi maganda, hindi na siya kumain. Siguro mga ilang buwan nakita niya, this place is under renovation. Renovate. Siguro nung tapos na, kumain siya uli. Alam niyo, nakita niya, ang ganda-ganda ng serbisyo, ang sarap ng pagkain, ang ganda ng lugar. Muli na naman siyang kumain. Alam niyo, ang gusto ng Diyos ay maging under renovation tayo. Gusto ng Diyos, baguhin itong kaisipan natin. Kasi ang pagbabago, nagsisimula sa isip yan. Kaya kung gusto mo ng pagbabago, hindi mo pinauuna ang isip mo, hindi ka totally magbabago. At alam niyo ba, ang pagbabago ng kaisipan nangyayari ho yan. Pagka tayo bumababad sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa devotion at pag-aaral ng salita ng Diyos. Doon lang niya mapapalitan ang kaisipang ni Satan ng mundo na inilagay na matagal na panahon ni Satan ng mundong ito sa isipan mo. At gusto ng Diyos na mag-penetrate dyan. Pero hindi siya makapag-penetrate. Hindi niya nare-renew yung mind natin kung walang inilalagay. Ipinapalit. Hanggat hindi pinapalitan yan, hindi ka mare-renovate. Hindi ka magiging pagpapala sa pamilya mo. Hindi ka magiging pagpapala sa church na ito. Hindi ka magiging pagpapala sa mundong ito. Kasi hindi ka nag-under sa renovation. Sa pamagitan ng spend time by reading ng kanyang word, pag-aaral ng kanyang salita. Alam niyo, yung baso na may lamang langis, kung gusto niyong alisin yung langis doon, pwede niyong itapon. No? Pero may pangalawa. Kumuha kayo ng tubig, buhusan niyo unti-unti ng tubig, buhusan. Papaibabaw yung langis, papaibabaw yung langis, hanggang sa mawala ang langis at maging purong tubig. Alam niyo ba, ganun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Ang pagbabago unti-unti, pero tumitigil, kasi tumitigil kang magbasa ng salita ng Diyos, tumitigil kang maglingkod, tumitigil kang mag-aral ng salita ng Diyos, kaya hindi nagpapatuloy ang pagbabago, hindi nare-renew yung mind natin. Patuloy na kumikiling sa gusto ni Satan, gusto ng mundo, hindi gusto ng Diyos, hindi gusto ng banal na kasulatan. Kasi nga, hindi nare-renew. Alam niyo, sabi ng Philippians 4, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Alam niyo, itong Philippians 4:8 na ito yung gustong isaksak ng Lord sa isipan natin Yung true, yung noble, yung right, yung pure, yung lovely, yung admirable, yung excellent, praiseworthy. Yan ang gustong isaksak ng Lord. Yan ang gustong ipalit ng Diyos doon sa mga maling kaisipan na nasa kaisipan natin, nasa mind natin. Pero hindi niya maiinbakan niya ng mga bagay na ganyan if you don't devote time with His Word. Hanggat hindi mo minamahal ang kanyang banal na salita. Alam niyo, ang isip po natin, parang bahay-bata yan ng ina, spiritual. May dalawang seed, may dalawang punla na gustong lumagay sa isipan mo. Ang punla ng salita ng Diyos at ang punla ng mundo. The seed of the Word or the seed of the world. Kung ano ang inilalagay mo't namamayani dyan, yun ang ipagbubuntis mo. Tandaan natin God's Word is a seed. At itong word na ito ay looking for a mate. Humahanap ho yan ng mate. Humahanap ho yan ng bahay-bata upang sa ganun makapag-reproduce siya. At alam niyo, ang bahay-batang spiritual na gusto ng seed na yan, ng Word of God, ay ang ating kaisipan. Ano sabi ng John 8:31-32? You shall know the truth, and the truth shall set you free. Alam niyo, yung know dito, ang ibig sabihin niya parang ganito Nung si Eva at si Adan, when Adam knew Eve, nung nakilala niya si Eve, lumabas si Cain at si Abel. Parang ganon,
Yung ano doon, yung no dyan. Nakilala ng iyong kaisipan ang salita ng Diyos. Then lumabas ang spiritual na Abel at Cain. Ibig sabihin, lumabas yung bunga ng salita ng Diyos sa iyong buhay. Mga kapatid, we need an intimate relationship with the Bible. At kung wala tayong intimate relationship with the Bible, nasabi ko sa inyo, hindi lalabas yan sa buhay natin. Ang lalabas sa buhay natin ay yung seed na patuloy na ipinupunla, patuloy na inilalagay ng mundong ito at si Satan. At gusto mong matigil yan at kumiling ka at ang ginagawa mo, ang lumalabas sa buhay mo ay yung destiny na gustong ibigay ng Diyos sa'yo, yung purpose na gustong ibigay ng Diyos sa'yo, yung pagbabagong gustong mangyari ng Diyos sa'yo, renewing our mind by spending time with the Word of God, spending time with the presence of the Lord. At makikita nyo, unti-unti makikita nyo yung bunga na ginagawa ng Diyos sa inyong buhay. Tayong lahat ay tumayo. Kung babalik po tayo, alam mo sabi ho ng Romans 1, 12:1 and 2. Sabi diyan, therefore I urge you. Alam niyo bang yung therefore I urge you, may pinagmulan yan. Yung chapter 11. Hindi kanya i-urge, hindi kanya hahamunin kung wala yung chapter 11. Ano yung nandun sa chapter 11? Sabi diyan, I urge you brothers and sisters in view of God's mercy. Alam niyo yung chapter 11, nandoon yung mercy ng Lord. Ipinaliwanag yung mercy ng Diyos doon. Yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo bang tayong mga nanampalataya at mananampalataya kay Kristo, may basihan ng pagbabago. Tayong nanampalataya kay Kristo, nagbigay ng buhay kay Kristo. At kung magbibigay ka pa, kung ikaw nandito ka, bago kang umattend dito, sinasabi ko sa iyo, pag nagbigay ka ng buhay kay Kristo, ini-offer mo ang buhay mo kay Kristo, alam niyo bang babaguhin ka ng Panginoon? Mag-i-start ang pagbabago mo sa buhay mo. Bakit? Kasi meron hong basihan yan, yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Pero once na tinanggap mo si Kristo sa iyong puso, may kapangyarihan ka na. May kapangyarihan ka ng magbago. Makakaya mong magbago sapagkat binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos na dati kahit anong gawin mong pagbabago, hindi ka magbago-bago. Why? Kasi wala yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi hindi mo pa tinatanggap si Kristo. Hindi nagiging totoo na tinubos ka ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo na kung tatanggapin mo siya sa iyong puso, maliligtas ka. Hindi nangyayari sa iyo yun. Kaya kahit anong pagbabago, hindi mangyari sa iyo. Pero ngayon, pwedeng mangyari. Posible! Kasi nga, nasa puso mo si Kristo. Ang kailangan lang, cooperation. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy kang gumawa sa buhay namin. Ang mundong ito ay may challenge. Ang age na ito ay may challenge. Hindi kami mag-exist. Umayon kami sa takbo ng mundo. Umayon kami sa gusto ni Satan. Pero Lord, hindi po kami naniniwala doon. Naniniwala kami na ito po ay age of existence namin. Ito yung panahon na dapat nagiging aktibo kami. Ito yung panahon na dapat nagpapabago kami ng lubusan sa iyo, O Diyos. Ito yung panahon na kami po'y nagiging pagpapala sa iba. Ito yung panahon na nagpapatuloy kami na nagpapagamit sa iyo, Panginoong Yesus. Sa patuloy na pag-o-offer ng sarili namin sa iyo. Patuloy na pagre-renew ng aming mind. Patuloy na pagbabago. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat po ng nakinig ng message na ito, gumawa ka sa kanila. Challenge them, O God. Alam ko, meron kang sariling hipo, meron kang sariling pananalita na ibinibigay sa kanila habang nakikinig sila ng message. There is something in their mind, O God, na nilalagay ka. Pinaiisip ka at hayaan mo magkaroon ng kapangyarihan ng anak mong yan na gawin anuman
ang sinasabi mong kalooban mo sa buhay niya. Pero Lord, magagawa namin yan kung patuloy kaming magpapabago sa iyo. Patuloy naming ino-offer ang aming body as a living sacrifice, moving, living, O God. Renewing our mind. Patuloy na nagbibigay ng time with the Word of God. Minamahal ang salita mo. Intimate ang relationship sa iyong banal na salita. At dahil doon, nababago ang aming mga kaisipan. At Lord, I know, meron kang purpose sa buhay nila. Meron kang destiny inilaan sa kanila. Napakagandang bagay, napakagandang bukas na ibinigay sa kanila. Yun ang kalooban mo. At mangyayari yan kung patuloy kaming nagpapabago, nagpapasakop sa iyo, O Diyos. Salamat po. Napakabuti mo sa buhay namin. And this time, ibibigay namin ang papuri, ang pasasalamat sa message mo ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, God. Thank you, God.